Kamusta, Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang sitwasyon mo at saka kung ano yung message ng mystical cards at saka ng angel number mo. Unahin muna natin itong mystical cards para magkaroon ka ng kaalaman, advice at saka idea. Pasensya na kayo guys kung ang tagal ko kayong pinaghintay na gawin ito kasi kailangan kong i-cleanse yung lahat ng cards ko. Ang dami eh. Ang buong akala ko ilan lang yung cards ko. Kailangan ko muna kasi i-condition yung mga cards para tuloy-tuloy yung reading natin. Ibig sabihin ng card na ito na merong darating sa buhay mo pero hindi lang patungkol sa love kundi sa mga magandang pagkakataon, bagong simula at saka person na magbibigay ng idea or swerte sa iyo. Kaya kung sa mga nagdaang araw ay tingin mo walang swerteng dumarating sa iyo or mabagal yung takbo ng buhay mo, magtiwala ka sa nakalaan para sa iyo at paparating na ito. Yung mga iba't ibang nangyayari sa buhay mo, kasama yan sa magiging daan para matugunan yung mga totoong purpose or yung kailangan mo sa buhay. Yung darating na pagkakataon, may posibilidad na ito pa yung mas lalong magbigay sigla sa buhay mo. Hindi ka naman kasi unlucky, kundi may mga sitwasyon na pinagsasawaan ka rin dahil sa paulit-ulit ba na routine. Ito naman yung angel number mo. 2 cards yung kailangan natin. 999 tells you to surrender to the universe and allow it to show you the right direction to your life's purpose. Yun nga talaga, kailangan mong magtiwala sa kung ano yung nakatadhana kasi ito yung tamang timing. 333, sign of encouragement, anticipate arrival of good news. O yan, nakadalawang cards ka na para sa magandang mangyayari sa buhay mo. Pinapalakas ng mga cards yung loob mo. Dito naman sa tarot cards, alamin natin kung ano yung situation mo. Situation ng person mo, ang sitwasyon ng relasyon, at saka yung outcome. Sa huli, kukuha din ako ng charms. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong cards mo muna ang una nating alamin. Maraming nanghihingi ng cards ko pero hindi ko ipinamimigay kasi napaka-importante nito sa akin. Parang kaibigan ko. Three of Pentacles, Knight of Cups at Six of Cups in reverse. Di ba sinabi na nga na merong bagong simula? Dito sa mga cards mo, pinapakita pa rin. Nakatatlong cards ka na meron kang dadaluhan na pagtitipon o kaya online na pag-uusap. Magugustuhan mo yung oportunidad ay dumulas. Pasensya na guys. Yung maririnig mong idea sa taong kausap mo. Pwedeng kaibigan mo to or kakilala. At katulad ng sinabi ko kanina, yung mga paulit-ulit na routine, iiwan mo na to at magsisimula ka muli ng mas panibago. Ang ilan sa inyo sa career, meron kang dream job na sisimulan. Nakadalawang cards ka na magsisimula ka man ng bagong career o negosyo, patuloy mong aaralin ito.
Kasi andito sa mga cards yung pagnanais mo na yung trabaho mo o kaya kung gusto mo man mag-aral, gusto mong ipagpatuloy na ito ng yung nagfo-focus ka ba. At saka kung ang ilan sa inyo yung karir mo o negosyo, tingin mo boring na, alamin mo munang maigi kung ito ba yung tamang panahon para itigil na ito. Para naman sa mga nasa relationship o kaya single, kung ano man yung nangyari sa nakaraan or may nagawa man ang person mo, pipilitin mo o sisikapin mo na makalimutan na ito. At dahil sa pagputol sa mga negatibo, single ka man or nasa relationship, ito yung magandang bagong simula, lalo na sa mga single. Ready ka na kapag dumating na yung potential person. Sa mga nasa relationship, kahit nakikita mo may kakulangan yung person mo, sisikapin mo na punuan ito or yung maunawaan siya. At para sa ilan, kahit na nasa relationship ka na, kailangan pa din na meron kang time para sa sarili mo na hindi ka makaramdam ng boring or unhappiness. Ito yung cards ng person mo. Four of Pentacles, the Empress, the Hanged One. Itong cards ng person mo, meron siyang sitwasyon na pinagsisisihan or pinanghihinayangan. Patungkol ito sa babae, pwedeng patungkol sa iyo or sa loved ones. Gusto niyang mabigyan ng hustisya kung ano man yung mga maling aksyon or sitwasyon na napagdesisyonan or nagawa. Sa financial naman, ang ilan sa inyo, hinahati mo yung financial na meron ka. Pwedeng para sa family mo, at saka yung tulong mo sa loved ones. Meron kasing ilan sa inyo na yung kapamilya mo, merong sakit or kinakapos. Ang ilan naman sa inyo sa financial, nagiging matipid ka. Nagiging maganda yung daloy ng financial sa iyo at saka ang priority mo sa ngayon ay yung mag-save ng money. At pinapayuhan ka ng mga cards na kapag kaya mong tumulong, gawin mo yung makakaya mo. Kasi kung ano yung ibinigay mo sa kapwa mo, may magandang kapalit. Para naman sa ilang single, ang advice ng cards ay i-enjoy mo rin yung buhay mo. Na kahit single ka. Kasi yung true love, darating naman yan ng kusa kahit na hindi mo hintayin. Pero mas lalong magiging mailap yung pag-asa na magkaroon ka ng love life kung laging pareho lang yung routine mo. I-let go yung ibang alam mong hindi naakma na sitwasyon at i-open yung sarili sa mga possibilities. Sa mga nasa relationship naman, may mga sitwasyon na makakabuti sa inyo ng person mo, nakadalawang cards ka na. Yung mga makakabuti na magbibigay positibo sa inyong dalawa ng person mo na kahit hindi kayo magkasama. Ang ilan sa inyo nakadalawang cards na nagkahiwalay kayo ng person mo pero hindi niya pa rin alam kung ano yung punot dulo. General reading ito kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo at ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung mga cards sa relationship. Queen of Pentacles, Two of Pentacles, at Six of Swords. Kung ang ilan sa inyo maganda yung nagiging takbo ng relasyon or hindi nagkakahiwalay kahit na may problems, ang ilan ay nauuwi talaga sa hiwalayan. Nakatatlong cards na kasi. Kung ano man ang kinahinatnan ng relationship nyo ng person, pinapakita na responsable ka sa kung ano man yung naging resulta ng relasyon nyo. Meron man kayong pamilya or wala. May mga sitwasyon na binabalanse ka
na para matapos na ito at makamove on ka. Sa kalusugan, sinisikap mo na mapangalagaan yung health mo. Ang ilan sa inyo nagkakaroon man ng sakit pero nagkakaroon din ng recovery. Kasi ang ilan sa inyo may sakit ka na pero ang iniisip mo pa rin yung mga naiwan mong responsibilidad at saka yung trabaho. Sulitin mo na yung pahinga mo. Lalo na kung nakatanggap ka ng bakasyon o kaya meron kang sakit. Sa mga nasa relationship, yung person mo binibigyan ka ng sapat na financial. Ang gusto mo ay yung magkaroon siya ng time sa iyo. Kaya nakakaramdam ka ng kalungkutan o kaya nagiging malamig ka sa kanya or hindi na talaga kayo nagkausap. Kaya ang ilan sa inyo, kahit hindi pa kayo naghihiwalay ng person mo, tingin mo ito na yung kauuwian. At para sa mga single or nasa relationship, importante yung panahon sa person. Hindi yung maibigay mo lang kung ano yung gusto niya. Importante rin yung presensya mo. Kasi ang ilan sa inyo, sinusuyo mo pa lang yung potential person Pero nakatatlong cards na hindi lang naman yung financial ang hanap ng person. Kung paano mo siya papahalagahan, yun yung isa sa katangian na gusto ng person na nagugustuhan mo. Ito naman yung tatlong cards para sa outcome. Pangatlong card na ito, Page of Cups, na kung noon, yung buhay mo ay may kakulangan or boring, ngayon mas marami ka nang matutuklasan sa sarili mo na makakapagpasaya sa'yo at saka mas magpapalawak ng abilidad mo. Pwedeng in-apply mo sa buhay mo yung forgiveness o kaya nakakasunod ka na sa daloy ng buhay mo. Itong The Temperance ang nagsasabi na habang dumaraan yung panahon, marami kang natututunan sa buhay mo at natututo ka ng magbalanse ng emosyon at saka sa mga decisions mo, kaya mo na rin balansehin. Itong card na rin na ito ang nagsasabi na lahat ng nangyayari sitwasyon sa buhay mo ay may moderation na. Nakakaya mo ng limitahan. Itong King of Wands ang nagsasabi na dahil sa ganitong behavior mo, nakakaani ka ng respeto at saka mas nagiging klaro sa'yo lahat ng mga problemang pinagdaraanan mo na may better solution kang naiisip or nagagawa. At saka napapanindigan mo yung mga prinsipyo mo sa buhay at saka patuloy na magtiwala sa sarili. Kung ano man yung opinion ng ibang tao sa'yo, opinion lang nila iyon. Kumbaga, para mas lalo kang makapag-isip at makabuo ng mas magandang solusyon. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano yung charms na ipapakita. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka, posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ayan guys, ito na yung ilan sa zodiac sign na nangunguna. Leo, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Aries, Aquarius, at Gemini. Ito naman yung letra na posibleng andito yung pangalan ng person mo or pangalan mo.